Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Dr. Rene Bruno. Ngayon pong episode na to ay pag-uusapan natin yung pinakamainit na balita sa ngayon sapagkat ating pong nabasa direkta sa Facebook account ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itong isang kongresista na matagal nang umalis sa ating bansa upang magtago at iwasan ng kanyang pananagutan sa ilalim ng batas ay nahuli na po diyan sa Prague, Czech Republic sa Europa. At undocumented, lumalabas undocumented alien itong si Saldico. Excuse me. So, alam nyo po, kapag kayo po ay nagkasala sa ilalim ng batas, wala po kayong ligtas because at the end of the day, the long arms of the law will catch you. Walang ligtas na taguan para sa mga tumatakas sa batas. Ito po ang malinaw na mensahe ng administrasyong Ferdinand Marcos Jr. matapos pong kumpirmahin niya kahapon ang matagumpay na pagdakip kay dating Congressman Saldico sa Prague, Czech Republic. Una, basa ko dito Prague. Yung pala Prague, parang palaka. Ngayon bilang pinakamataas na pinuno ng ating bansa, pansinin niyo po, personal na nakatutok at nangangasiwa ang Pangulo sa buong operasyon. Mula sa pagtuntun sa kinaroroonan ni Saldico hanggang sa koordinasyon sa mga dayuhang otoridad, naging hands-on ang Chief Executive and President of the country upang masiguradong hindi makatakas ang akusado sa kanyang pananagutan. Ito po nga kanyang direktang pakikilahok ay patunay na seryoso ang gobyerno na ipaglaban ang katarungan at isauli ang mga tiwaling opisyal sa harap ng batas. Para dun sa hindi pa nakakalam tungkol dito kay Saldico, ito po ay maraming kontratang pinasok sa gobyerno despite the fact that he is an incumbent congressman. At marami ding na-involve sa kanya ng mga ghost projects involving hundreds and hundreds of millions of pesos. So nagkaroon dito ng pag-abuso, nagkaroon dito ng walang habas na pagwawaldas ng pondo ng bayan, paggastos ng pera ng hindi alinsunod sa ipinag-uutos ng ating saligang batas at ng iba pang mga batas na created by the House of Representatives. So totoo yung balita at napatunayan na nga na kumpirmado, arestado na itong si Saldico. Kahapon medyo may mga nabasa na ako sa Inquirer, sa iba pang mga pahayagan, pero inintay ko muna mismo mabasa yung sa Pangulo dahil direct from the horse mouth talagang sinabi, arestado na si Saldico. Kaya ngayon lang tayo nakapag-vlog. Okay, ang ulat tungkol sa pag-aresto ay totoo at opisyal. Narito ang mga detalye, para makumpirma talaga na arestado na nga itong si Saldico. Siya po ay nahuli, ayon po sa Pangulo, nahuli siya sa Prague, sa Czech Republic, dyan sa Europa din yan. Kinumpirma ito ng Pangulo nung isang araw na nadakip na nga si Ko sa Czech Republic. Ang dahilan kung bakit siya inaresto sa Czech Republic ay dahil pumasok siya dun sa bansa na yon at nanatili bilang isang undocumented alien o sa Tagalog, isang dayuhang walang sapat na papeles na nananatili sa bansa na yon, kaya siya ay inaresto. So ibig sabihin walang papeles, walang passport, either Philippine passport or Portugal or Spain na passport, wala siya. Yun ang pagkakaintindi ko kasi undocumented Siya ay hinahanap actually ng Sandigan Bayan dahil sa mga kasong corrupt at malversation of public funds. So paglukstay ng Kaban ng Bayan, actually diniklara siyang fugitive from justice o takas sa batas nung nakaraang taon pa. Pero simula noon, nung siya ay nakaalis dito, pumunta ng Amerika, dumiretso ng Europa, wala na, hindi na bumalik tong tao na to. Okay, so ang ginawa ng ating gobyerno ay nakipag-ugnayan ang ating bansa sa gobyerno ng Czech Republic upang ayusin ang proseso ng pababalik niya dito sa ating bansa. So talaga namang
Talagang malaking problema binigay nito to sa ating bansa dahil nagkagulo dyan sa Kongreso yung usapin tungkol sa flood control funds na lumalabas parang siya yung isa sa mga utak, no? Dito sa mga budget insertion diyan sa sa BICAM, no? Committee sa mababang kapulungan. So ngayon nagkakaroon na ng linaw dahil na-arrest na siya. So ano po yung susunod na mangyayari after his arrest? Ngayon, dahil sa kanyang pagkakahuli, may mga legal na kahihinatnan na, na ito yung mga legal na consequences, no, of his arrest from Prague Czech Republic. Okay, tingnan po natin yung anggulo ng Czech Republic, yung batas ng Czech Republic. So, dahil walang tamang papeles, si Saldico, siya ay nasa ilalim ng detensyon siyempre, ng Czech Republic. So, maaari siyang maakusahan sa ilalim ng batas or immigration law ng kanilang bansa doon sa Czech Republic. At maaaring pagbawalan ng bumalik sa Europa sa hinaharap. So, ano na yun blacklisted na yan. Pag ganyan. Pag undocumented alien ka talaga, hindi ka na makakabalik dyan. Blacklisted ka na. Okay, so kahit siya ngayon ay akusado, si Saldico dahil being an undocumented alien, no, illegal alien, may karapatan siyang magkaroon ng abogado dun sa Czech Republic at makausap ang embahada ng Pilipinas, Philippine Embassy, no? Yan po ayon sa batas yan ng Europa. Parang dito din yan almost the same principles ang application yan, no? May due process of law. You have the right to remain silent and then kumuha ng abogado na gusto mo. Okay? So ngayon ang tanong dito, paano natin siya ibabalik dito sa ating bansa? Ang pagkakaalam natin, ang Czech Republic po at ang Pilipinas ay wala pong extradition treaty. So, paano ang mangyayari niyan ngayon? So, mahalagang malaman natin na walang direktang kasunduan or extradition treaty ang Pilipinas at Czech Republic, no? Para i-extradite itong si Saldico. Pero huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi may iba pong legal na paraan para mapabalik yan sa atin. Kahit walang treaty ang Pilipinas at Czech Republic, maibabalik yan dito sa ating bansa. Anong gagawin natin? O anong gagawin ng Czech Republic? Pwede nilang ipa-deport yan o magkaroon ng expulsion from Czech Republic. Dahil illegal ang kanyang pananatili doon, pwedeng paalisin siya ng gobyerno ng Czech at direktang isakay sa eroplano pabalik ng Pilipinas. Okay? So, kasi sa international law, kung gagamitin ng dalawang bansa ang mga kasunduan sa ilalim ng United Nations at tulong na din ng Interpol, talagang mapipilitang ibigay siya sa ating mga otoridad. No? Kasi ang Czech Republic, ang Pilipinas ay signatory din yan sa napakaraming international treaties and conventions. So maraming pinagkasunduan na signatory pareho ang dalawang bansa na kung saan pag may mga ganyang klaseng mga kriminalidad na nagawa ang isang undocumented alien ay pwedeng ibigay sa atin ng kusang loob ng bansang Czech Republic ang ating mamamayan. Okay? Pero tingnan natin, di ba nagkaroon ng issue to sa passport ng Spain at Portugal? Paano kung may passport to ng Spain or Portugal? Di ba? So, ibig bang sabihin nun ay nabaliwala yun? So, ganito yan. Ang pagiging undocumented ay hindi automatic na patunay na wala siyang pasaporte mula sa Portugal o kaya sa Spain. Kaso, bakit tinawag na undocumented si Saldico kung yan sinasabing may Portugal passport o Spanish passport? Excuse me. Ganito yan, posibleng nag-expire na ang kanyang pasaporte. O kaya posibleng kinansela na ito ng bansang nagbigay sa kanya dahil sa kanyang status bilang wanted person from the Philippines. Kasi di ba yung nag-utos ang ating Pangulo before na makipag-coordinate na sa Spain, makipag-coordinate sa Portugal, no, para papauwi yan dito. Pwedeng pinakancel na din yan, nag-request. O kaya naman ay hindi sapat ang kanyang dokumento para makapasok sa Czech Republic. Kahit taga-Schengen area siya. Dahil baka lumampas na siya sa allowed stay o may problema sa kanyang records. Pero pinaka-importante dyan, syempre may coordination ng Spain, Portugal at Pilipinas, pati na din ng Czech
So pag sinabi nilang, uy, wanted sa amin yan, malaking kaso niyan. Sa amin, baka pwedeng i-cancel na yan kasi, di ba? Hindi ka pwedeng maging Portugal passport or Spain passport holder kung may criminal record ka sa country of origin. So sa madaling salita, sa oras ng huli, wala siyang maipakitang valid, no, at documents properly issued by the government of Spain, ng Portugal at ng Philippines. So therefore, lumabas undocumented alien siya or illegal alien at kaya hinuli yan. So the next step would be, in the absence of extradition treaty, would be to deport this person in coordination with the Philippine government. Ayan. So ngayon, yung pagkahuli kay Saldico ay isang malakas na babala. Ang batas po ay walang pinipiling lugar at walang kinikilalang safe haven. Ang direktang pagbabantay at pakikilahok ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagpapakita po na ang gobyerno ay hindi natutulog at handang gumamit ng lahat ng diplomatikong paraan o lahat ng teknikalidad gagawin yan upang mahuli ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Kaya minsan medyo naiilang tayo sa mga ilang nag-o-oppose sa administrasyon. Ang bagal-bagal, kailan ba mahuhuli yan? Alam niyo po, may prosesong sinusunod ang ating administrasyon, lalong-lalo na ang ating Pangulo. May sinusunod na batas, kaya medyo nagtatagal. Okay, so malapit na ang araw na harap si Saldico sa hukuman. At sa oras na mapatunayang nagkasala itong kongresista na to, dating kongresista, ang kulong ang magiging tahanan niya. Yung kulungan, walang walang VIP treatment. Hindi dapat mararangyang buhay sa loob ng kulungan ang ibigay dito. Ang katarungan ay maaaring mabagal, minsan. Ngunit tiyak na darating, kahit sang dako pa ng mundo, kamagtago. Kaya yung isa pa na hinahanap ng ating batas na nandiyan din sa Europa, ay tiyak na darating din ang tamang panahon upang ikaw ay muling magbalik sa ating bansa. So, dito na lamang po. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Huwag niyo pong kalimutan mag-share, mag-like at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat.